uh, verses 10 to 6 to 15. Tayo po muna ay manalangin sandali. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, O Diyos, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang tunay nga na nagbibigay ng patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aming pag-aaral, Panginoon. Kaya inihiling ko po sa hapong ito na kami po ay patnubayan mo sa aming pag-aaralan. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Medyo nadali po ako ng konting ubo, pero salamat sa Panginoon dahil hindi tumuloy sa pagkamalat. Medyo minamalat na nga po ako kasi ganyan talaga ako pagka inuubo. No? Dumarating yung mamalatin na ako. Napapanood nyo ba yung palagay ko naman napapanood nyo po siguro yung bawal judgmental sa Itbulaga noon, no? Paborito ko kasing panoorin to dahil yung interview ng mga doon, ng mga participants. At ang isa sa mga roon ay tatanungin yung mga manghuhula doon kung ano yung taong yun base sa kanilang mga sinasabi, no? At kaya doon ay doon sa maririnig nilang mga sasabihin nung mga i-judge nila ay magsasabi sila kung ano ba talaga siya sasagutin nila yung tanong, no? Kaya tinawag na ang laro na yun na bawal judgmental. At ang pinaka nagustuhan ko rito, medyo naiyak nga ako rito, yung nag-judge sila doon sa yung mga bading na nag-out, no? Yung mga nagladlad. Mayroong mga bading doon na hindi pa alam ng kanilang mga magulang na sila ay ganun nga, no? Pero yung iba alam na. At doon lang mismo, doon sa sitwasyon na yon, nalaman ng kanilang mga magulang at medyo emotional yung emotional. Kahit yung mga host ay naiyak din. Kung pag-uusapan natin ng ang Biblia, marami kasing judgment sa Bible, no? May mga sinasabi rito na yung judgment of sin. Nangyari ito doon sa cross, no? Sabi sa Romans 8 verse 3, hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan sa pamamagitan ng katawan ni Jesus Christ. Meron ding judgment of self doon sa 1 Corinthians 11:31 na kung saan pag tayo ay tatanggap ng Lord Supper, kilalanin muna natin ang ating sarili para kung karapat dapat ba tayong tumanggap ng tinapay at ng dugo ng ating Panginoon, dahil kung hindi ay dadala tayo ng hatol sa ating sarili. Meron ding pinag-uusapan ditong judgment ng Israel doon sa Ezekiel chapter 20. Ito historical judgment kung saan gusto nang ubusin ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang rebellion, sa kanilang paglapastangan sa Diyos, yung kanilang yung pagtrato nila doon sa mga sabat ng Diyos at sa kanilang maraming mga kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa Matthew chapter 25 din, tumutukoy din ito doon sa tinatawag judgment of the nations, no? Sa Jude chapter 6, yung judgment naman ni Satan at nung kanyang mga kampon. Sa Revelation 20, sinasabi rin doon yung Great White Throne Judgment, no? At karamihan sa mga paghatol na binabanggit sa Biblia ay may kinalaman sa kanyang muling pagbabalik. Kasi darating yung panahon na
huhusgahan tayo ng ating Panginoon base sa ating ginawa. Sa Hebrews chapter 9 verse 27, kung paano sinabi rito, kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So talagang lahat ay dadanas nito. At ano ba yung purpose ng judgment? Para yung lahat ng gawa ng tao ay malantad. Sabi sa Romans 14 verse 10, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. At yan po yung katotohanan, wala pong makakaiwas dyan. Lahat po tayo ay dadanas ng paghatol sa harap ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kaya dito pa lamang po sa mundo ay sinusuri na ng Diyos kung ano ba yung ating mga ginagawa. At syempre alam na natin yung kung sino yung magiging judge. At dito sa chapter 5 verse 22, ang judge ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi rito, siya ay yung tatayo tayong lahat sa judgment seat ng ating Panginoong Jesus. Pero dito sa kaso ng ating pinag-uusapan, dito po sa ating pag-aaralan, ay ang tinutukoy dito yung believers judgment. No? Wala po itong kinalaman sa salvation o condemnation, kundi lahat ng believers ay hahatulan ayon sa kanyang ginawa. At ito yung tinatawag nating bima judgment. No? Hindi ito yung kung ikaw ba ay pupunta sa langit o hindi, kundi para mahayag yung iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kasi tayo ay citizens na ng heaven, no? Tayong lahat ay hindi nakasama doon sa paghatol sa sanlibutan. At halos 12 beses itong binanggit sa New Testament. Ang salitang Greek nito ay baino, nang ibig sabihin ay platform. Tulad nitong tinutungtungan ko ngayon, ito isang pinataas na lugar na kung saan ay aakyat yung pararangalan. Hindi ito tribunal court na gaya ng ginagawa ng Diyos sa pagbibigay ng justification sa tao. Kasi yung doon sa labas ng Korinto kasi ay ando doon yung ginagawa yung tinatawag na Olympic Stadium. At alam naman natin yung ginagawa sa mga manlalaro, di ba? Kung sino yung mananalo, ay tutungtong sila doon sa tinatawag na platform, at kung sino yung nasa pinakamataas na bahagi ng platform, yun ang tatanggap ng pinakamataas na karangalan. Dito ay hindi binabanggit kung anong karangalan ba yung ibibigay sa kanila. Pwedeng ito ay laurel leaf, o corona, o kung ano pang mga gantimpalang may pwedeng ibigay, walang binabanggit. Pero dito ay meron tatanggapin ang bawat mananampalataya. Merong ibang medyo mas mataas ang karangalan, merong iba hindi masyadong mataas ang ibibigay na papuri sa kanila, pero merong wala. No? Ganun pa man, meron silang kaligtasan. At bakit wala? No? So yan po yung isa sa mga ating mga pag-uusapan. Pero kahit papano, kahit wala silang matatanggap na reward, ay ligtas pa rin sila. Kanina binanggit sa atin ni Brother Mark, doon sa impyerno merong hatol, di ba? Merong level din ng kaparusahan. Dito naman sa langit, meron din namang level ng gantimpala
depende sa gawa ng tao. Pero ang tanong, ano ba ang nagtulak kay Pablo para sabihin yung mga bagay na to? Bakit siya nagsasalita tungkol sa bema judgment o tungkol sa reward na ibibigay ng Diyos sa believers? At nakita natin dito kanina yung salitang apoy, hindi ba? Yung tinatawag, yung analogy ng building at analogy ng agriculture. Pero para mas maintindihan natin itong bagay na to, kung bakit sinalita ni Pablo ang mga ganong bagay, tignan muna natin yung cultural context ng Corinto, ng Corinthian Christians. Yung iba po rito ay nabanggit na rin ni Pastor Bill sa kanyang preaching doon sa chapter 6 ng 1 Corinthians, no? Pero dito po, ang Corinto o yung ando doon kasi yung ando doon yung ang Corinto ay nasa ancient Greece, no? Nakilala sa yaman nito, kilala sa kanyang komersyo, higit sa lahat kilala sila sa mga philosophical schools, no? Ando doon yung kumbaga parang yung human wisdom talagang talamak doon. Alam ng mga tao doon sanay na sanay yung mga tao doon pagdating sa mga debate, gustong-gusto nila yan no? Ando doon kasi yung mga philosophers na tulad ng mga Stoics saka yung mga Cynic, no? Alam nila yung Epicureanism o Platonism, yung Stoicism, ito'y ang founder nito ay si Zeno. At kung di ako nagkakamali, ito yung binabanggit ni Pablo doon sa chapter 17 ng Acts, no? Ando doon yung mga Stoics at yung mga Epicurean. At hindi ko na po isa-isahin kung ano yung Stoicism o Cynicism o yung Epicureanism. Pero ang binabanggit lamang po dito, itong Stoicism ay isa sa mga medyo nalilinya sa Kristyanismo, no? Pagamat mayroong mga ilan doon na hindi akma doon sa mga katuruan na itinuturo ni Pablo. Kasi itong Stoicism, naniniwala sila doon sa tinatawag na pantheism, no? Pantheism, nang ibig sabihin, ang Diyos, lahat ng nilikha ng Diyos ay Diyos mismo. Pinakita ng Diyos, nagmanifest ang Diyos ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kaya wala nang pagkakaiba ang nilikha ang Diyos at yung kanyang mga nilikha. Yung kanyang mga nilikha, yun yung manifestation ng kanyang sarili. Kaya dito sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5, na kayo ay pinayaman sa kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita, at sa lahat ng kaalaman. Kaya dito po makikita natin dito kung ano yung impluensyang meron doon sa mga Kristiyano sa Corinto. Talagang expose sila doon sa mga sa mga taong kilala sa dunong, no? At mayroong mga tao doon na lalo na yung mga nasa mataas na estado ng lipunan. Ito yung mga taong kanilang hinahangaan. Yung mga tinatawag na mahuhusay sa debate at yung mga eloquent speakers. Dito sa 1 Corinthians verse 1 at chapter 1:22, sabi rito, ang mga Hudyo nga ay nagsisihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Kaya gustong-gusto talaga nila yon, no? Kaya nung nandoon si Pablo, si Cephas, si Apollos, nagkaroon tuloy ng pagkakampi-kampi dahil nga hinahanap nila yung mga ganong criteria. Gumawa na sila ng sarili nilang criteria kung bakit mas pabor sila sa ganitong mga leader. At yun nga ang sumbong na yun ay nagmula doon sa sangbahayan ni Chloe, sinasabi rin sa chapter 1, at ipinaalam yun kay Pablo. Bakit
nagkakaroon ng disunity doon sa iglesia ng Corinto? Bakit nagkakaroon ng dibisyon? Nagkakaroon ng mga pagkakampi-kampi, inggitan. At yun ay dahil sa mas pinapaboran ng ibang mga Kristiyano, si Pablo, merong iba kay gusto kay Apollos, merong iba gusto kay Cephas, meron namang ibang mga spiritual ang gusto nila, ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Bakit gusto nila si Pedro? Bakit pinapaboran nila si Pedro? Kasi sa tingin nila, ito yung leader, yung kasama sa tinatawag na inner circle, leader siya ng 12 apostol, at yung karanasan ni Pedro doon sa transfiguration ay parang mas nagpapakita na mas authentic itong si Pedro kaysa kay Pablo. Pangalawa, siya ang leader siya yung leader ng 12 apostol, at sa kanya binanggit ni Jesus yung ikaw yung bato, no? At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo kong aking iglesia. At yun yung yung isa sa mga maaaring mga batayan ng mga taga-Korinto, bakit gusto nila kay Pedro. Para sa kanila, mas gusto nila si Pedro dahil yung impluwensya ni Pedro doon sa Kristiyano sa Jerusalem, yung iglesia sa Jerusalem, mas meron silang pabor doon sa mga Hudyo na kaysa doon sa mga Hentil na pinangangaralan ni Pablo. At kilalang-kilala rin si Pedro sa kanyang personal na karisma. Siya ay matapang, talagang sa tapangan niya ay pinutol niya yung tenga, di ba? Pinutol niya yung tenga nung isa sa mga sundalong umuli sa ating Panginoong Hesus. Ito namang iba, mas gusto nila itong si Pablo dahil siya yung founder mismo ng iglesia ng Corinto. At sa tingin nila ay mas may authority itong si Pablo kaysa kay Pablo. Si Pablo nga inano nga niya di ba? Pinagwikaan niya si Pedro doon sa Galatia, no? At si Pablo ay direct na tinawag mismo ng ating Panginoon. Mas nakikita nila yung authority kay Pablo. Kasi siya yung siya yung founder ng iglesia na yun. Siya yung kanilang spiritual father. Kaya yung sense ng loyalty ay parang nandoon kay Pablo. Okay? Yung iba naman kay Apollos, unang-una dahil si Apollos ay isang mahusay na mananalumpati. Kilala siya sa kanyang superior rhetorical skills. At sa yung kanyang malalim na pagkaalam sa banal na kasulatan. Doon sa chapter 18 ng Acts, verses 24 to 28, tinawag siyang eloquent at mighty in the scriptures. Kaya ito yung mas gusto nila ito. Kasi doon nga expose yung mga taga-Korinto doon sa kulturang ganon. Kaya nang nakita nila ito kay Apollos, ay parang mas na-appreciate nila itong ganitong klaseng leader. Talagang mahusay magsalita. At yung mas meron siyang malalim na kaalaman sa kultura ng Greek. So yan ang dahilan kung bakit yung ganong pananaw ng mga taga-Korinto ang naging dahilan kung bakit tinawag sila ni Pablo na mga carnal, fleshly, immature, mga baby. Dahil sa ganong pananaw nila. Kaya nga tawag sa kanila
sila yung mga nagsisilakad sa mga kaugalian ng tao. Kaya nagpaliwanag si Pablo tungkol doon sa kanilang mga ministeryo. At mapapansin natin yan doon sa mga nauunang mga chapter ng 1 Corinthians. At dito nga sa verse 5, sabi rito ni Pablo, ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. So yung point number 1 natin, ang Diyos ay tumawag ng Kanyang mga leader para sa isang specific role. Ang Diyos ang tumatawag. Ano yung pinagkaloob ng Diyos kay Pablo? Sa verse 10, ang sabi rito, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. So nandito na pumapasok yung analogy ng building. Sa English po, according to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid the foundation and another is building on it. Siya yung expert builder. Natutuwa nga ako kanina dahil nadaanan natin yung tinuro ni Brother Mark doon sa yung pyramidal structure ng distinctives. Doon pa lang sa umpisa, pinakita na ron na ang unang-una talaga doon ay yung Diyos. Diba? Yun ang dapat pinakamalaki doon. So, ang tinulad ni Pablo yung kanyang sarili sa isang skilled architect o master builder na nagpapakita ng kanyang maingat at talagang pinag-isipang gawa sa church planting at sa pagtuturo niya ng tinatawag nating mga sound doctrine. Ito yung sumasalamin sa cultural context ng panahon na yon, na kung saan yung mga builder ay talagang binibigyan sila ng mataas na regard sa kanilang expertise. Hindi lamang doon sa kanilang skill, kundi sa kanilang wisdom din at sa kanilang responsibility. Doon sa Proverbs chapter 24, verse 3 and 4, sabi ron, kinakailangan talaga yung wisdom at yung pangunawa para sa pagtatayo ng bahay. Sabi ron, sa verse 3, by wisdom a house is built, and by understanding it is established, and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Kaya, bilang isang expert builder, talagang itinuro ni Pablo yung kung sino yung ating Panginoon at yung kanyang mga gawa. Sa kanyang mga na-establish na church, tulad sa Filipi, Thessalonica, Corinth, Ephesus, Galatia, kasama na yung Antioch, no? At Colossus, kahit kailan, hindi naman niya kinuha yung merit sa kanyang mga naitayo. Hindi niya pinagmalaki na siya yung founder ng mga church na yun. Dahil alam niya kung ano yung pagkatawag sa kanya ng Diyos. Sa verse 10, sabi niya rito, no? Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, what din is Apollos? Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, doon pa lang sa umpisa ng kanyang pagsasalita, ay kinilala na niya na hindi talaga siya yung dahilan kung bakit naitayo yung mga churches na yon. Kundi merong isang Diyos na sumusubaybay sa kanya at merong Diyos na naging dahilan kung bakit nangyari ang mga yon dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ang tanong niya what then is Apollos and what is Paul? Yung tanong na yun parang alam mo na yung sagot, di ba? Mga rhetorical question. Ano ba si Pablo? Ano ba si Apollos? Mga servants lang yun, di ba? Diakonos nga ang tawag sa Greek, no? Si Pablo sa verse 6 sabi, I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. So then, neither the one who plants nor the one who waters is anything. Walang kwenta yung mga yan, no? Ang Diyos yung
nagpapalago at nagpapatubo. Kaya doon pa lang sa umpisa ng preaching niya, ng preaching ni Pablo doon sa nung sulat ni Pablo doon sa mga taga-Korinto, binanggit na ron na importante talaga yung paglilay mo ng foundation, no? Ang hindi ito nagmula sa karunungan ng tao kundi sa Diyos mismo. Kaya sabi niyo ron sa una pa lang, no? I determined to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. Hindi siya pinakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng mahuhusay na pananalita. Wala siyang ibang ginawa kundi ipakilala lang niya ang Panginoon at yung kanyang mga gawa. Kaya sabi ron, except Jesus Christ, yung person ni Jesus Christ, and Him crucified. Yung kanyang persona at yung kanyang pagkatao ay kanyang mga gawa. Kaya pagka ang isang, sabi rito, and someone else is building on it. Kung siya yung naglagay ng pundasyon, meron namang ibang magtatayo noon. Hindi mo na pwedeng, hindi ka na pwedeng maglagay ng ibang pundasyon maliban na lang ang ating Panginoong Jesus. Diba? So, ibig sabihin nito, kinikilala nito yung pakikipagtulungan, yung collab, no, na sinasabi doon sa ministeryo at yung pagpapatuloy ng gawain ng iba. Kaya mapapansin natin doon sa pyramidal structure na pinapaliwanag kanina, ando doon yung Diyos sa orthodoxy. At ano yung kasunod nun? Ano yung nakatungtong doon? No? Kagaya ng isang building, doon sa pundasyon ay maglalagay ka ng mga kasunod na itatayo mo doon sa pundasyon na yun. So, dito pa lang sa sinasabing someone else is building on it, ay pinapakita na rito yung pagsisikap ng unang iglesia at yung kahalagahan ng kontribusyon ng bawat isa. Diba? Kaya nga meron tayong plurality ng elders, meron tayong teachers, diba? Meron tayong mga deacons. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, mga iba'y propeta, ibanghilista, ang iba'y mga pastor at guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. At doon sa verse 8 ng chapter 3, ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Iisa lang ang goal ng nagtatanim at nagdidilig. Magkaisa sila ng isipan. Iisa yung kanilang goal, although yung kanilang trabaho ay magkaiba. At ano yung goal nila? Para tumubo yung halaman, lumago, mamulaklak, at pagdating ng panahon, aani ka ng kanyang bunga. At doon sa trabaho ng mga nasa ministeryo na yun, mga servants na yun, sabi sa kasunod, ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. So ano yung punto? Ano yung punto? Ihinto na yung comparison, no? Nagpapakita lang ng ng carnality, ng immaturity. Stop elevating one above the other. Huwag gamitin ang pamantayan ng tao, no? Ang kaligtasan hindi nakakamit sa karunungan ng tao. Sabi doon sa mga naunang talata, nauuwi lang sa wala yun ang karunungan ng tao. Kaya hindi ini-encourage ni Pablo yung mga tao yung mga Kristiyano na purihin mo yung ikumpara mo sila, hindi, no? Kundi ihinto nyo na. Ang Diyos ang magbibigay ng kanyang gantimpala. Alam niya kung sino yung kanyang gagantimpalaan. Alam niya kung karapat dapat bang gantimpalaan yung mga taong nandoon, no? Kasi ang Diyos ang nakakaalam ng layunin ng bawat tao. Hindi naman masamang magpuri ka sa mga tao. Sabi nga doon sa Romans, papurihan ang dapat papurihan, di ba? Pero kung ikukumpara mo sila at habang minamaliit mo naman yung iba, yun ang nagko-cause ng division at yun ay
sign ng immaturity. Anong dahilan kung bakit dapat nating gawin yung ganong mga bagay na ihinto yung pagko-compare sa mga leader ng isang iglesia, sabi ni Pablo. Kasi isa lang yung kanilang pundasyon. Isa lang naman yung kanilang tinatayuan eh. Yung ating Panginoong Hesukristo. At ang pundasyon ay si Kristo at ang kanyang mga gawa. At yun po magdadala sa atin sa pangalawang point. Christ is our foundation is irreplaceable. Hindi po napapalitan yung kanyang pagiging pundasyon. Siya ang pundasyon ng iglesia. Sabi sa kasunod na talata, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sa verse 11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Jesus. Wala nang makapagbabago, ang Diyos ang naglagay kay Jesus bilang isang pundasyon. Siya yung chief cornerstone. At ito yung trabaho ni Pablo. Paano niya ilalagay yung pundasyon? No? Na si Kristo, paano niya ilalagay yun? At sabi nga niya, siya ay isang master builder, isa siyang expert na architect. Tinuro niya yung nang maigi, yung kung sino si Kristo at yung kanyang mga gawa. Kaya pagka iba ang Christology mo, iba ang soteriology mo, sira ang pundasyon mo. Kasi wala nang ibang pundasyon maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi pagka doon kasi sa ancient construction na sinasabi, napaka-crucial ng foundation para sa integrity ng buong building. Nakasalalay yung tibay at integridad yung ng isang building sa kanyang pundasyon. Ganon din sa Christian belief, no? Kailangan malalim ang iyong pundasyon para dumating man yung panahon na maraming pagsubok, maraming mga hindi magagandang pangyayari sa buhay mo, ikaw ay nakatayo. Okay? Kaya mapapansin natin doon sa yung parable sa Matthew, no? Sa chapter 7, no? Yung wise and foolish builder. Yung isa nagtayo sa buhanginan, yung isa nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating yung time na bumagyo, nagkaroon ng unos, mga sakuna, baha, natatayo pa rin yung bahay na yon. So, inassert ni Pablo na yung pundasyon ay na-establish na. Hindi na ito pwedeng palitan. Hindi ito naitayo sa pamamagitan ng karunungan at kaalaman ng tao. Kaya sabi niya nga ron sa 1 Corinthians chapter 2, si Kristo lang ang ipinangaral niya at siya na napako sa krus. Kaya ang problema kasi, tatlo yung nagtuturo doon sa Korinto. Si Pablo, si Apollos, si Cephas. Mga mga mahusay na leader ito ng isang church. Sino ba yung susundin namin? Paano ba natin titignan yung pagkakaisa ng tatlo? Tatlo yun, no? Oo, yung Korinto ay pinagkalooban sila ng dunong at talino, no? Sila ay mahuhusay din. Merong iba malalalim sa kanila sa pananampalataya. Pero merong area sa kanilang pananampalataya na sila rin ay dumaranas nung pagkukumpara, no? Nagko-compare sila ng nagko-compare sila ng mga lingkod. Kaya
nahahati sila. Yun ang dahilan kung bakit sila nahahati sa tatlo, no? Pero ganun pa man, ipinaliwanag ni Pablo, hindi niya talaga inako yung hindi niya sinabing, ako pakinggan niyo, ako yung akong nakakaalam nito. Wala siyang sinabing gano'n, no? Kundi pinaliwanag niya na iba ang kanyang trabaho, iba ang trabaho nito, at iba ang trabaho ni Cephas. Ang importante lang ay maging maingat kung paano yung pagtatayo. Na-ilay na yung foundation at paano ka magdadagdag doon, no, nang itatayo mo. So paano ginagawa yan? Sa loob ng iglesia ay mayroong mga nagtuturo, di ba? Mayroong mga iba-ibang style ng pagtuturo. Iba-iba yung kanilang mga yung kanilang dunong, iba-iba yung kanilang mga talino. Meron talagang simple lang magturo, meron talagang gumagamit ng mga high-sounding words para lamang sila makapagturo. Siyempre, para maabot din yung iba, no? At yung iba naman, para maabot yung medyo mas nakakababang, yung hindi masyadong naaabot yung mga bagay na ito. Pero lahat ng yan ay ginagawa kasi kailangan maging maingat ka sa paglalagay mo ng, sa pagbibuild mo ng doon sa pundasyon na yon. Okay? Kaya, kilalanin ng bawat mananampalataya na ang isang iglesia ay mayroong kanya-kanyang mga trabaho at Diyos ang magbibigay sa kanila ng gantimpala. Iiwasan yung comparison. Hindi naman nawawala talaga yung comparison, di ba? Pero kung nakikita natin itong isang nagtuturo na may kakulangan, pag-pray natin sila. Di ba? At sa ganung paraan, hindi tayo nagbabagsak. Hindi natin ibinabagsak ang church, kundi lalo pa nating itinataas. No? Tumutulong tayo sa pagtaas ng isang matibay na iglesia. Dahil pagkamali ang iyong inilalagay na mali ka sa iyong pundasyon, hindi ka nagtatayo sa matatag na bato, kundi sa buhanginan. Point number 3 po. Christ is after the quality, not quantity. Gusto ng Diyos, ang batayan ng Diyos yung kalidad ng iyong trabaho at hindi yung dami ng iyong na-contribute. No? Sabi sa verse 12 hanggang 15, datapwat kung sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, ito yung dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag. At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yun. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ito po yung ginagamit ng mga Roman Catholic sa pagtuturo nila ng purgatorio, no? Pero ito hindi nagtuturo ng purgatorio, no? Ito po ay reward. Kung titingnan natin yung konteksto nito, no? Ang ipinapakita lamang po rito yung kalidad ng trabaho ng mga nagtatayo, kasi merong ginamit ni Pablo rito yung salitang gold, silver, precious stones para i-represent yung kalidad ng iyong spiritual na gawa. Ano ba ito? No? Ito yung mga trabahong motivated by love. No? Motivated ito ng yung mataas na pagpupuri mo sa Panginoon. Ang layunin mo ay itaas, purihin, ibigay ang glory sa Diyos. Kung maalala natin sa Lumang Tipan,
yung templo tinayo sa ginto ang ginamit, di ba? Yung mga mahahalagang gamit na kung saan pag pinadaan sa apoy, ito'y nakakasurvive. So ginagamit ito ng mga mayayaman noong unang panahon, yung mga ganitong mga gamit. So, pag ikaw naman ay nagtayo, ginamit mo ang itong mga tinatawag na kahoy, dayami, no? Ito yung mga perishable materials. Ano ba ang tinutukoy nito? Ito yung mga trabaho mo na ginawa mo dahil meron ka lang sariling agenda, parang wala sa loob mo yung ginawa mo, hindi bukal sa loob mo yung iyong ginawa, o medyo legalistic ka pa, di ba? At pinairal mo yung karunungan mo at gusto mo yung ma-recognize ka ng tao at meron kang ibang motibo. At nangyayari po yan. No? Nangyayari yan. Gusto mo makita yung husay mo. Ayan. No? Husay mo sa estilo mo ng pagtatrabaho. Pero ito po ay, ang sabi, ay madaling masunog. Pag dumaan sa apoy, malalantad. At yung fire na tinutukoy dito, ito yung testing, yung pagtitest ng Diyos sa kung anong motibo mo sa iyong ginagawang trabaho. Kasi iba-iba ang motibo ng tao. Dito sa Philippians, ito yung halimbawa ng isa sa mga iba-ibang motibo sa chapter 1 verse 15. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo. Dati po ako ganon, no? Ang hilig ko sa debate, marinig ko lang na konting mali. Talagang anuhin ko na kagad. Yeah. Makikipagdebate na ako, abutin kami ng gabi. Talagang debate, no? Sa halip na ipakita mo sa kanya yung sinasabi ng salita ng Diyos, gusto mo pakita na tama ka. Yun, no? Sa pakikipagtalo. Ang iba naman ay sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig. Palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. So ginagawa nila ito dahil nakita nila si Pablo na siya ay nabilanggo dahil sa kanyang pagsasanggalang sa Ebanghelyo. Datapot itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Hindi sa pagtatapat ng iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. So yung isa sa mga bagay na nagpapalungkot kay Pablo, nakakulong na nga siya, masyado pa siyang nalulungkot dahil nakikita niya yung iba ang motibo. Dahil sa pagkakampi-kampi. So, doon makikita natin ito yung tinatawag ng mga perishable materials, hindi tumatagal yung ganitong mga klase ng trabaho. No? At tumutukoy din itong fire sa pagsubok sa ating pananampalataya. No? Although hindi na ito medyo sakop ng ating pag-aaral, kasi ang pinag-aaralan natin yung reward na darating sa pagdating ng ating Panginoon. Pero itong apoy ay ginagamit din sa pagsubok. Kung tayo ba ay ginto na pagdumaan sa pagsubok at nalagpasan ng pagsubok, ay lalong mas nagiging dalisay ang ginto. Kaya sabi sa verse 5 ng chapter 4 ng 2 Corinthians, kaya nga huwag muna kayo magsihatol ng anuman hanggang dumating ang Panginoon. Yung pagdating ng panahon ng Panginoon, ang tamang panahon, para malaman natin kung ano ba talaga. Kasi siya yung maglalantad. No? Hanggang dumating ang Panginoon, siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Kaya kung gusto natin magtamo ng reward sa paglilingkod sa ating Panginoon, kasi yung unang binabanggit doon, mga ministro, no? Mga tagapagturo. Pero dito sa mga sumusunod,
yung lahat na ng believers, tatanggap ka ng reward. Pero paano mo tatanggapin ang reward? Di lahat ng ating paglilingkod, tagapagluto ka man o kapag tagapagdala ka man ng mga o driver ka man ng mga speaker doon sa iba't ibang mga lugar, gumagawa ka man ng paglilinis dito sa loob ng church, sangkapan na po natin ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa para hindi po masayang yung ating ginagawa. Gawin na natin ito ng buong puso, no? Huwag na nating isipin yung, hindi ako bagay dyan sa ganyang klaseng trabaho, hindi ako pwede dyan, no? Tapos marami pa tayong mga dahilan. Ano sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9? Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Ang Kanyang pinagsisikapan. Ano yun? Lahat, no? Yung Kanyang, nakita natin yung ministeryo ni Pablo, no? Hindi na niya kinonsider yung sarili niyang buhay. Basta maipahayag lang yung ating Panginoong Jesus. Gusto niyang maging kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Sa verse 10 ang sabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ibig sabihin, habang buhay pa tayo, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yung salitang maging mabuti o masama, na sa Greek po ay agathos, good, at yung masama, Paulos, yung salitang masama po rito, ay hindi tumutukoy doon sa mga kasalanang ginagawa mo, no? Kundi ito yung tinatawag, yung quality ng iyong trabaho. Kung ito ba ay ginawa mo para lamang sa recognition mo o anumang bagay na hindi naman talaga intensyon mong gawin, no? Yun yung tinutukoy na masama, na darating yung panahon, ilalantad ng Diyos, no? At walang matitira pag ito'y dumaan sa apoy. Ganun pa man, meron pa rin tayong salvation. Pero hindi ba magkakasya na lamang po ba tayo sa salvation? Andi dito pa tayo sa mundo, marami pa tayong magagawa. At sa bawat ginagawa natin, dahil motivated tayo ng pagmamahal natin sa Diyos. Ngayon nga nasa GSM, ang hirap ng trabaho nila, hindi ba? Hindi nga ako nakakasama Pero yung pumunta ka ron, magtiis ka ng init ng araw, napakalaking bagay na yun, ginagawa dahil sa pagmamahal sa gawain ng Diyos sa Kanyang at sa ating Panginoong Jesus. So sabi sa Revelation, dito po tayo magtatapos, Revelation 22. Behold, I come quickly and my reward is with me, to give every man according to what he has done. Nung mga nakaraang araw nga napag-usapan namin tungkol sa resurrection, no? At mga may binanggit doon na balang araw tayo ay mag-aani, no? Huwag tayong manghimagod sa ating mga ginagawa. Dahil yung ating Panginoon ay nagbigay na ng pag-asa. Siya ay nabuhay uli. At ito yung kasiguruhan na sa bawat ginagawa natin, ito ay may bunga. Okay? So gaano man kasimple yung ating mga ginagawa, kung ito'y ginawa sa magandang motibo, na walang iba kundi yung bigyan ng kaluguran ang Diyos, hindi mawawala yung ating gantimpala. Nagsasabi nga rito, behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to what he has done. Kaya sa kanyang pagdating, hindi tayo yung
pagdating ng ating Panginoon mismo, no, ay dala-dala na niya, no? Hindi na siguro tayo kailangan tumungtong pa ron sa literal na bima, no? Kasi yun ay metaphor lang yun, no? Pero ibibigay talaga ng Diyos yung kanyang gantimpala ayon sa ating mga ginawa. Kaya magpatuloy lamang po tayo. Patuloy tayo sa ating gawain sa Panginoon. Patuloy tayong maging committed. Ibigay natin yung ating oras sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay nga o Diyos na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa mga gantimpalang ito, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, ang aming mga kakulangan. Ngunit ikaw po, O Diyos, ang nangako sa bawat isa na sa bawat ginagawa namin, maging ito man ay maliit o malaki, naroon, Panginoon, ang kagantihan nito. Kaya, O Diyos, sa mga salitang ito na aming napag-aralan, nawa ay patuloy na maging na magpaalala sa amin, Panginoon, na hindi ka tumitingin sa dami, Panginoon, kundi sa motibo ng aming mga puso sa bawat ginagawa namin. Panginoon, tulungan mo kaming magsikap, Panginoon. Pagbutihin pa po ang aming mga trabaho. Hayaan mo, O Diyos, na maging kabahagi kami, Panginoon, ng pagtatayo ng iyong gusali, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa ginagawa namin ito ay patuloy ka naming maluwalhati. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.